Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung maliwanag at malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdirimlan ng buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay nais ipabatid sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang luho o mga material na bagay sa mundo upang magkaroon ng tunay na kagalakan. Mas higit na mainam na tayo ay nag-iimbak o tayo ay nagkakaroon ng kayamanang espiritual. Sa paanong paraan? Kung tayo'y marunong magtiwala sa Diyos, kung tayo'y umaasa sa Diyos, at kung tayo ay kumakapit sa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa material na bagay, hindi sa ating mga pera, hindi sa ating mga alahas, hindi sa ating bahay at lupa, hindi sa ating propesyon, ang tunay na magpapasaya sa atin, ang tunay na magbibigay katurturan at kasaysayan o kahulugan sa ating buhay
ay isang puso na handang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng sinabi sa atin ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang iyong puso. Ibig sabihin po nito, hindi sa material na bagay o kayamanan nasusukat ang tunay nating kaligayahan, ang tunay nating dangal bilang mga tao. Ang nakakalungkot po sa ating lipunan sa kasalukuyan ay tila baga nakatutok tayo kung ano ang estado ng buhay ng isang tao. Kapag mas mayaman ka, mas tinitingala ka. At kung mahirap o pobre ka lang, hindi ka binibigyang pansin o halaga. Mas hindi napakikinggan ang mga tinig ng maliliit dahil maraming pagkakataon sa ating lipunan, pera ang nagpapatakbo sa ating mga sistema. Kaya nga ang habilin ng Diyos, huwag tayong panghinaan ng loob sa mga taong mahihirap at inaapi. Takbuhan nating lagi ang Diyos. At ito marahil siguro ang karanasan ng marami sa atin. Di po ba't kapag walang-wala na tayo at sadsad na ang ating mga kalagayan, di po ba't sa Diyos tayo tumatakbo, kumakatok at lumalapit? Ganitong pagkapit ang nais ng Diyos sa atin, hindi lamang dahil may matindi tayong pangangailangan, kundi dahil tanging siya lamang ang solusyon sa bawat suliranin at mga problema ng ating buhay. Kaya nga po sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay ang karanasan ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Ang mga dukha, nagdadalamhati, inaalipusta sa lipunan, ang mga nagugutom, ang mga nangangailangan, the lost, the last, and the least. Lahat po yan, espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo may iba't ibang layunin, hamon at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinatawag tayo ni Jesus Nazareno upang makilala ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa bawat araw, hinihiling sa atin ni Jesus Nazareno na tayo ay mag-ipon ng kayamanang espiritual sa pamamagitan ng ating pagmamahal at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan
Anumang gawin natin sa ating buhay, hindi po tayo magiging masaya kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Aanhin po natin ang kayamanan sa mundong ito kung ang kaluluwa naman natin ay maghihirap sa impyerno dahil tayo'y naging sakim at makasarili. Magbahagi po tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Binahagi niya ang lahat-lahat sa Kanya. Pati sarili niyang buhay, ibinigay para sa atin. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng ating buhay upang tayo'y magkaroon ng kayamanang espiritual. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.